There are 5 total Team Payaman members who left or got fired, and here is why. Simulan natin kay Josh Pint. Si Josh Pint ay isang video editor ni Kong TV na nag-e-edit sa mga videos ni Kong for the past 2 years and made over 100 videos para kay Kong. Masasabi na lang talaga natin na inevitable ang pangyayari na one day aalis si Josh Pint sa Team Payaman dahil napag-usapan na din ito nila Kong ilang taon na ang nakalipas. Stating na habang nag-edit daw siya ng mga videos ni Kong ay di niya maiwasang mas-stuck sa isang cycle na paulit-ulit. Edit, magkakaroon ng creative block, tapos stress. He said, hindi ako masaya dahil nakatali na ako sa cycle na yon at hindi niya na magawa mga gusto niya and he needed to take a leap of faith. At yun ay ang mag-resign. Let's just say I want something more to happen sa akin, especially sa aking career. Though it's been fun working with Kong TV for 2 years, but I have this feeling that I can do something more, and that is to be a content creator. He stated na what I long for bilang content creator ay kung saan ako masaya, kung saan alam kong hindi ako mababurn out gawin, kung saan naman madaming sumuporta sa kanyang desisyon. Really excited for what you're gonna do, bro. Following the stuff you post and seeing your personal opinions, I could only imagine the potential of what you could dish out for us. All the best, my dude. Just please don't forget to help you noong nasa baba ka pa. Please stay humble, Josh Pint. I feel this. The stress, the cycle, the procrastination, and all. Respect. Si Josh Pint ngayon ay gumagawa ng mga random vlogs at mga contents na kung saan siya sumasaya. Ngunit the decline in viewership and the lack of uploads makes it clear that things weren't going as planned. At kung ang pagpaplano lang ang pag-uusapan, malaki talagang plano sa buhay ni Josh Alcones o mas kilala bilang si Josh Drake. Si Josh Drake ay unang namataan sa video ni Kong TV na pinamagatang Pam Pam, kung saan makita natin siyang kasama sila Kong na nagre-react sa isang video na nat-notice sila ni Raffy Tulfo. Sa ilang taon na pagsasama nila Kong at Josh, hindi talaga natin nakakalain na balang araw ay magpapaalam si Josh sa Team Payaman dahil sa isang kumakalat na issue. Kaya ako wala sa mansion kasi nagkainuman daw one time sa mansion at chinichicks ko daw ho si Ben. Buddy! Si Ben! Wala narinig yun. Tropan-tropa ko si Ben. Kapatid yun. Kami sa Combatron, mga bata. Chichiksin ko si Ben. Buddy, saan mo nakuha yan? Ngunit ang lahat ng ito ay kawa-gawa lamang para siraan si Josh. Dahil ang totoong rason kaya umalis si Josh ay dahil gusto niyang mag-grow at gusto niyang i-explore pa ang mga bagay na kaya niyang gawin nang hindi siya dumidikit sa kanila. At kung sa tingin ni Josh na magandang desisyon ang pag-alis niya sa Team Payaman, iba naman ang pananaw ng ibang mga tao. Well, sayang. Josh Drake, you really need other people to succeed. Just look at them now. Must have been a regret to leave them that early. They're definitely on new heights at the moment. Ngayon ko lang napanood to. Masasabi ko lang based sa POV ko, ma-pride si Josh Drake. He also stated na he wanted to experience what Kong experienced nung nagsimula pa lang siya sa pag-YouTube, but people only wanted his downfall. Kong is one of a kind, that's why you will never be like Kong. Kung totoong gusto niyang mag-grow sa sarili niya, bakit hindi ka nag-upload sa channel mo, Josh Drake? While many think na pinalaya siya dahil wala siyang ambag sa Payamansion at dahil cook daw siya na gumigising na ng 3 PM, hindi talaga natin malalaman ang tunay na dahilan ng kanyang pag-alis. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin siya iniimbita sa kasal, binyag, gender reveal at iba pang mga okasyon ng Team Payaman. At ang huli nating video na namataan si Josh Drake ay ang video ni Kong TV na ang pamagat ay Tugalon, na kung saan nakikain siya sa Payamansion at tinulak siya sa isang swimming pool. Si Josh Drake ngayon ay isa ng negosyante and he is spending his days na abala sa kanyang negosyong milk tea shop ng tawag ay Be Good Milk Tea na matatagpuan sa Santa Ana, Manila. At kung inaatupag ni Josh Drake ang kanyang negosyo ngayon, iba naman ang inaatupag ni Eunice Mendoza. Si Eunice Mendoza o mas kilalang Eunski ay isang video editor ni V. Cortez. Matagal nang nag-e-edit si Eunice kay V mula pa sa pagbuo ng Team Payaman hanggang sa pagsimula ng channel ni V at sa paggawa niya ng V-Line, nandoon na si Eunice. But every beginning has its end. Dahil noong July 2021, nag-resign si Eunice bilang video editor ni V. Sobrang laking pasasalamat ko at naging parte ka ng buhay ko, V. Cortez. I wouldn't be at this point in my career without you. Salamat sa lahat ng nagawa mo para sa akin. Mahal na mahal ko kayong lahat, Team Payaman. Weeks after, she then uploaded a video explaining bakit siya nag-resign, stating na nag-resign siya para magpahinga and to pursue her career of becoming a full-time content creator. Finally, I am here in my comfort zone. At ako lang mag-isa. And supportive din naman ang kanyang mga fans with words like, "Such a brave thing to do, Eunski. I'm happy for you. Dahil mas comfortable ka na in your own space. Hope this will motivate you to make content that you truly want. Congrats on taking this leap of faith and wishing you well on your future endeavors." But as everything was being all at peace, after 1 year of resigning sa Team Payaman, Eunski uploaded a video on TikTok titled "One of the Main Reasons Why I Left My Work as an Editor", na kung saan sinabi niya ang main reason kung bakit siya umalis. At yun
ay dahil sa kanyang bipolar disorder and other mental health related issues. She stated na nakakadistract ito sa kanyang work at biglang bumababa quality ng kanyang trabaho, and V doesn't deserve that. While people supported her saying, "You will always be the OG editor of VVs," and "Mahal na mahal ka namin and you will always be part of Team Payaman, ate." Her mental health was still getting the best of her, stating na, Sa akin, hindi deserve ni V yung ganon, na inconsistent. She deserves someone na mas, I don't know, hindi naman better, pero mas stable, kumbaga, kasi I'm trying, like, sobrang tinatry ko na makasabay sa kanya and I really can't. while it was great at first being a full-time content creator with tweets saying na ang saya mapagod physically ulit, nakakadistract sa mga iniisip, the views on her channel silently speaks for itself. At kung si Yoonsuke nakikipaglaban sa kanyang mental health, ang susunod naman natin na miyembro ay nakikipaglaban sa maraming mga issue. Si Zildjian Parma ay unang namataan sa video ni Kong TV na in-upload noong June 14, 2022 na ang pamagat ay Jet Plane, na kung saan may nakita silang bata na umahawak ng isang sign na kakantahan daw sila. Si Zildjian ay pinaalis sa Team Payaman dahil sa mga sumusunod na issue tungkol sa kanya. Ngunit ayon pa sa kanya ay inihatid daw siya pa uwi at hindi pinalayas. At ito ay sa kadahilanang para makapagtapos daw siya ng pag-aaral. Ngunit bago pa man siya pinaalis, may mga isyong nagaganap habang nandoon pa siya sa Team Payaman. At iisa na lamang dito ay ang pagselos niya sa anak ni Kong na si Kidlat. He stated na, "Nasanay kasi ako noon nung wala pa si Kidlat. Nasanay ako na yung atensyon ni Daddy Kong ay nakatuon sa akin. Yun yung nararamdaman ko kay Kidlat. Sabihin niyo nang mababaw ako pero siloso po talaga akong tao. Pasensya na po." At hindi lamang ito ang naging issue niya sa loob ng Team Payaman. Mayroon din siyang issue tungkol sa pagkakagusto niya sa kapatid ni V. At isang issue pa dahil inubos doon niya ang hotdog ni Mavi. At higit sa lahat, ang hindi pagsara ng gripo, at hindi ito nagustuhan ng mga fans ng Team Payaman. All I can say is tama na Zil. There are choices or circumstances that we can never change. Accept it just the way it is and bro, you gotta let go, man. Grind your way up, bigyan mo din ng kahihiyan sarili mo, please. Isa sa malaking pagkakamali ni Kong ay ang tulungan ka, promise. Hanggang sa dulo ng buhay mo, papanindigan mo yung Daddy Kong dahil manggagamit ka. Kaya naman di siya nagustuhan ng maraming tao dahil sumikat nga lang, lumaki na agad ang ulo. Si Zil ngayon ay pinauwi na at tinatawag na ng Team Palayas ng mga fans ng Team Payaman. At kung si Zildjian ay pinauwi na ng Albay, ang susunod naman ng miyembro ay sinundo na ng ating tagalikha. Si Emma Nimedes ay isang content creator at original na miyembro ng Team Payaman. Sabay ang paglaki ng mga channel nilang tatlo ni Kong at Roger. Sa early days ng YouTube, gumagawa siya ng mga short films at skits na nakakatawa, kaya resulta ng kanyang pagsikat. Ngunit lumipat siya sa music industry ilang taon din ang nakalipas. At nag-release ito ng hilang mga kanta na pinamagatang Uuwian, Simula, Kung Pwede Lang, at ang kanyang pinakasikat na kanta, Ang Teka Lang. Ngunit sa kasamaang palad noong 2020, si Emma Nimedes ay nagkaroon ng acute myeloid leukemia, na kung saan gumuho ang mundo ng mga tao nang sinabi niya ito sa kanyang vlog na kailangan niyo na ring malaman. Stay strong, Eman. Pagsubok lang yan. Dilipas din yan. Kasama mo kaming lalaban, tol. Eman, you got this. Kaya mo ito. We're all behind you. Our pambansang opa. Eman, kaya mo yan. Tiwala kay Lord, gagaling ka. Kau pa ba? Lakas-lakas mo, dito lang kami. Ngunit makalipas lamang ang 3 buwan mula sa pag-post niya ng vlog, noon lamang August 16, hindi lamang Team Payaman ang iniwan ni Eman, kundi ang mga nagmamahal din sa kanya.